Sa kabila ng koneksyon sa defense bilang Chief of Staff ng Office of the Vice President, may tuturing pa rin bilang regular witness si Atty. Zulaika Lopez para sa paglilitis laban sa ikalawang Pangulo ayon kay Atty. Michael Poa. Pinag-aaralan na ngayon ng Defense Council kung kakailanganin pang i-cross-examine si Lopez na tatayo bilang saksi sa Day 5 ng impeachment trial bukas. Narito ang balita. Sa ikalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa Article 4 of Impeachment na naglalaman ng aligasyon ng umano'y grave threat o pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, kabilang sa mga witness na ipepresenta ng hanay ng prosekusyon si Office of the Vice President, Chief of Staff at Undersecretary Atty. Zulaika Lopez sa ikalimang araw ng trial sa Martes, July 14. Itinuturing si Lopez bilang isa sa mga key figures sa grave threat allegations kay Duterte. Matatandaan na noong Nobyembre 2024, dumalo si Lopez sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan ipinakontempt siya ng komite dahil sa umano'y paghadlang sa ginagawang investigasyon kaugnay ng confidential funds misuse ng OVP. Nadinene noon si Lopez na itinuturing bilang isa sa mga trigger ng pagbabanta ni Duterte sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang live-streamed online briefing. Ang nakatakdang pagharap ni Lopez sa trial pinaghahandaan na rin ngayon ng defense panel ni Duterte. Ayon kay Defense Co-Counsel Attorney Michael Poa, pinag-aaralan pa ngayon ng kampo ng bise kung hihiling ng cross-examination para kay Lopez. Ani Poa, nakadepende ito sa magiging resulta ng direct examination ng prosecution panel. And I don't want to be vague about this, no? Kasi parati ko nalang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination. But it's not also unusual na there are times, instances, kung sa tingin namin wala namang masyadong napatunayan or nothing harmful was done in the direct examination, that sometimes the other party would just wave cross. No? So, abangan natin tomorrow kasi kahit kami, hindi pa namin alam kung magka-cross o hindi, but definitely titingnan muna natin kung ano yung magiging presentation sa kanya. Itinuturing din aniya ngayon si Lopez bilang irregular witness sa kaso laban kay VP Sara. Para kay Poa, hindi pa kaagad na maituturing na hostile witness si Lopez o saksing kakalabanin ang panig na nag-iimbita sa kanya para tumistigo. Po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket let's say, kaibigan ka nung kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. And then they will ask now the court to qualify her as a hostile witness. Sa kasalukuyan, pareho pa rin aniya ang paghahanda at legal strategies ng defense kaugnay ng kaso, ngunit tumanggi ng magbigay ng detalye bilang paggalang sa merit ng investigasyon. Wala pa rin aniya silang naging pag-uusap ng bise kung kailan ito muling pupunta sa Senado para man sa meeting kasama ang defense o para dumalo sa mismong trial. Para sa EuroTV News, niyalayagin sumasaludo sa bawat Pilipino.